Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na hinanda na ng Panginoon ang ating mga puso for us to receive the powerful Word of God na kung saan babago ng buhay natin at babago ng direksyon natin, especially ngayon taon na ito. So tayo po ay nasa third installment ng ating brand new series for this year, 2025, na First Things First. Sinabi po natin, tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. So napaka-importante po ng first na ito. Alam niyo po, sa totoo lang, masarap maging first. Biruin mo, una ka sa pila, una ka sa pagpipilian na tatanggapin, una ka na sa sahod, una kang mapopromote, o first honor ka, first na milyonaryo ka sa family nyo, first na naging Christian ka. Kaya lang, pwedeng first ka pero may makakatalo o makakahigit pa rin sa'yo. Halimbawa, first honor ka, 95 ang grade mo. Tapos mamaya dyan, yung iba first honor, pero 99 naman ang grade nila. So kahit na first ka, may higit pa rin sa'yo na first. O kaya ikaw ngayon, ikaw naman yung first, pero balang araw, second ka na lang. So ibig sabihin, hindi assurance na porket first tayo, ay mananatili tayo doon, tayo yung pinakamahusay, wala nang papantay sa atin. Pero alam niyo po ba na sa Bible, merong first na kung saan wala nang papantay at wala nang makapapantay, wala nang tumalo at wala nang tatalo na first dito. Ito yung first na kung saan hindi natin pwedeng ipagpalit. Kasi alam natin, kasi ngayon pwedeng, halimbawa, kasi first tong taong ito, kaya nasa kanya ang center ng focus, kaya yung mga tao lumalapit sa kanya, kaya siya yung nirerespeto ng mga tao. Ba't ang katotohanan sa mundo kapag kulelat ka na sa susunod? Wala na. Maiitsapwera ka na kasi may mas mahusay na. Mas may pakikinggan na. O kaya sa totoong buhay, mas may benefit yung mga tao sa kanya. Pero alam nyo po ba, may roon sa Bible na kung saan wala nang papantay sa kanya sa pagiging first niya. Wala nang tumalo, wala nang tatalo. At sinabi ko nga, ito yung first na hindi pwedeng ipagpalit. Siya yung first na kapag ginawa mong second, tiyak talo ka na. Siya yung first na kapag ginawa mong second, tiyak yan, wasak yung buhay mo. Pero siya din yung first na kung saan magpapanalo sa'yo. Sino po siya? I want you to open your Bible with me in Colossians chapter 1, verse 8. Colossians chapter 1, verse 8. Bago ko po basahin ito, bigyan ko po kayo ng maikling background nitong Colossians. Colossians po is one of the prison epistles ng Apostle Paul. One of the prison epistles, ito po yung Philippians, Ephesians, Colossians, saka Philemon. So ito po, ibig sabihin nito, ito yung isinulat po ito sa panahon na kung saan nasa kulungan si Apostle Paul. Pero ang primary focus ng Colossians, kapag pinag-aralan po natin siya, meron gustong ayusin na maling katuruan si Apostle Paul na nabalitaan niya na kung saan nag-penetrate dun sa church sa Colossae. Ano po ito? Na pinapakita na si Jesus Christ ay hindi sufficient. Ibig sabihin, may other angelic being na kung saan pwedeng maging one of the ways para makalapit sa Diyos. So ito ay kinorek ni Apostle Paul dito kasi pinapakita dito yung pagiging, yung deity ng ating Panginoong Hesus and even yung all-sufficiency niya. Kasi nga nagtuturo yung mga taong yun na bukod kay Jesus, meron pang iba. Bukod kay Jesus. Kaya agad-agad na kung saan ikinorek ito ni Apostle Paul. Di ba kapag sinabi ko kapag letter, titignan natin, kapag nag-interpret tayo, titignan agad natin yung genre nito. Napaka-importante ng literary genre dahil malaki ang maitutulong niya sa atin pagdating sa interpretation natin dito. At ang Colossians ay epistle, ito ay letter. There are two main purposes kung bakit sumusulat o bakit sinulat ang isang letter, lalo na pagdating sa Bible. Diba, sinabi natin, napaka-importante ng is either complement or correction. It's either
may praise or may problem. So dito makikita natin, may problema. Kaya nga, biglang nag-arrive, kaya nga napaka-importante nitong verse 18 na ito. Basahin natin. He is also the head of the body, the church. And ito na, He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself might come to have first place in everything. Sinabi dito, He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself might come from the first place in everything. Uy, babalik tayo doon. Sinabi natin yung background, ikinokorek ni Apostle Paul, yung katuruan na kung saan meron pang iba bukod kay Jesus. At sinasabi ni Apostle Paul, wala nang tatalo dito sa verse na ito. Hindi nyo na kailangan ng iba pa para maging malapit sa Diyos at wala nang tatalo sa Kanya. He is all-sufficient. Sinasabi ni Apostle Paul. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So I want you to join me dito sa pag-uusapan natin na kung saan babago, pagpapatatag ng ating pananampalataya at patuloy na babago ng ating buhay. So join me in our message today entitled The First. The First. So we will look at the benefits of the three first of Jesus. Ano yung benepisyo ng tatlong first na ito ng ating Panginoong Hesukristo? Number 1, sinabi dito, He is the beginning. First, Jesus is the first cause. Jesus is the first cause. Pag nabasa niyo po yung first cause, o kaya narinig natin ito, first cause means everything which has a beginning must have a capable and sufficient cause. Lahat ng nakita natin na may simula, na nag-i-exist, ay may sufficient na cause. Ibig sabihin, merong nag-umpisa dito. Ibig sabihin, may cause yun. Hindi na lamang biglang lumitaw dito ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, may lumikha doon. Kaya nga, yung isa sa mga classic na kapamaraanan to prove that God exists, ang tawag dito is the cosmological argument. Ang ibig sabihin nito, ito yung cause and effect. Ibig sabihin, kapag may effect, ibig sabihin, may cause dito. Who is the first cause? Kung tayo yung effect, ibig sabihin, may nauna dito, may cause ito, may dahilan ito. Effect yung mundo. Sino lumikha dito? Hindi pwedeng big bang ito, bigla na lang lumitaw ito. Sinabi po ni Dr. Adam Lloyd Johnson, if the universe had a beginning, then the universe need a first cause. And that cause is likely God. Today, it is well established that everything that beings to exist has a cause. Things don't just pop into existence out of nothing. From the first cause argument, we can infer that this cause must be spaceless, timeless, immaterial, incredibly powerful, and intelligent, much like how God is described. So hindi lang daw basta-basta parang lumitaw lahat ng bagay. Hindi lang basta-basta nangyari itong mga bagay na ito. Pinatutunayan po yan ng practicality na lang. Hindi naman nag-exist yung relo mo. Hindi naman basta-basta nag-exist yung cellphone mo. Hindi naman basta-basta nag-exist itong microphone na ito. Alam mo na may dahilan kung bakit nag-exist ito. May lumikha dito. So yun din ang ibig sabihin ng first cause. Kung susumahin mo, lahat ng nakikita natin sa mundong ito, may nauna dyan. May lumikha dyan. Kaya nga ang ibig sabihin nun ay first cause. Now, a lot of people read Genesis chapter 1 verse 1 at sinabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. At naniniwala naman po tayo doon, syempre. In the beginning, God created the heavens and the earth. But pag binasa mo sa New Testament, we will discover that the part of the Trinity was involved in the creation process. Walang iba
kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo ay hindi lang co-equal. Ang Trinity hindi lang co-equal, co-creator din. Jesus was not a created being. Mamaya pag-uusapan po natin yung sa second point natin. He is also the co-creator. Kaya nga kapag mababasa natin especially sa New Testament, na sinasabing mas mataas ang Ama kaysa He's greater than I, makikita po natin, importante yung timeline doon. Kasi nga anak siya eh. So model siya, dapat nagpapakita siya ng submission sa Ama. Pero kung mababasa natin sa Bible, ang Panginoong Jesucristo ay creator. He is, kaya nga sinabi dito, He is the beginning. Ibig sabihin, He is the first cause, our creator. Now, ano ba ang gustong palabasin dito ni Apostle Paul? In what sense is Jesus is the beginning? There are two preceding verses na kung saan sasagot ng mabilis dito sa tanong na ito. Ano ang ibig sabihin na si Jesus Christ ay beginning? Tignan natin yung mga preceding verses. Ibig sabihin, kung verse 18 ito, basahin natin yung verses 16 saka 17. Sinabi dito sa 16, "For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible." So both sa heaven, saka earth, ang Panginoong Jesucristo, by Him, all things were created, both in heaven and on earth. Ito malupit itong susunod, visible and invisible. Therefore, may mga nilikha na nakikita at hindi nakikita na ang Panginoong Jesucristo ang lumikha. Whether thrones or dominions, or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Pagdating ng verse 17, He is before all things, and in Him all things hold together. So ito na agad, makikita natin na, yun ang ibig sabihin ng He is the beginning. Sinasabi that He is the beginning. Siya ang simula. Kung babalik tayo, mapapansin natin. In fact, Jesus says the same thing in John chapter 1 verse 3. He was in the beginning with God. All things came into being through Him. Without Him, nothing came into being that has come into being. Yun yung verse 3. Ibig sabihin, lahat na nakikita natin dito, without Him, nothing came into being that has come into being. John chapter 1, di ba? John chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless. Or sabi natin, in the beginning was the Word. Genesis chapter 1 verse 1, yon. Pero pagdating ng John chapter 1 verse 1, mapapansin natin yung resemblance. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pagdating na dito sa verse 3, nang dahil doon sa Word na yon, nang dahil sa Diyos na yon, na kung saan nagkatawang tao, kung babasahin natin sa verse 14, siya ang dahilan kung bakit nandirito tayo at nandito lahat ng nilikha. So Jesus existed with God before anything was created. He was with God at the beginning of creation. He was with God as the first cause of the creation. In that sense, in which He was the beginning. Jesus even introduces Himself as the first cause. In Revelation chapter 22 verse 13, sinabi niya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So Jesus was there at the beginning. He created matter, He created energy, He created the universe, putting into motion all of the seasons, the revolutions of the earth, and the flowing of rivers, and giving life to all that exist. Kaya nga sinabi ng GotQuestions.org, without the first cause, nothing else can exist. Kaya nga sinabi dito sa text natin, He is the beginning. He is the beginning. In 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sinabi ni Apostle Paul, yet for us there is only one God, the Father,
from whom are all things, and we exist for Him. And one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through Him. Jesus is the first cause. It means He is the Creator, and He is in control. Ulitin ko. Sinabing He is the beginning, Jesus is the beginning, He is the Creator, and He is in control. Kung babalik tayo dun sa preceding verses, by Him all things were created. Verse 16, pag binasa mo sa 17, He is before all things, and in Him all things hold together. He is the Creator. Kaya kung meron mang nasira sa'yo, ay hindi ka maigi, ang solusyon ay yung gumawa sa'yo. Kapag sinubukan natin na tayo ay, bawa, sira-sira yung buhay natin, ang gandang makita nito, kaya ang sinabi natin, this is the benefit of knowing the three first of Jesus. He is the first cause. In what sense? He is the Creator. Kaya niya nga likhain yung mundo sa kayong universe na walang kayang lumikha. Ikaw pa kaya? Yung mga bagay pa kaya na nasira natin, yung mga nasira sa mundo ay hindi niya kayang i-create? Nakuha po natin? Kung meron man nasira sa buhay mo o sa'yo, ang solusyon, walang iba kundi yung gumawa sa'yo. Why? Because He is the Creator. At the same time, He is in control. He holds all things. Sinabi dun sa verse 17. Kaya nga kapag may mga bagay na kaya kong kontrolin. Pero may mga bagay na out of your control na. May mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin sa buhay na ito. May mga pangyayari sa buhay natin na uncontrollable tayo. But here's the thing. Always remember, kapag may mga ganitong sitwasyon na dumadating sa buhay mo, always remember that the same God who is in control over the universe is also the same God who is in control over your situation. The same God who is in control over the earth is also the same God who is in control over your life. Kung hindi mo man kayang kontrolin ng mga bagay-bagay, tama. But always remember that God is in control. He is the first cause, our Creator, and in control of everything. That's the first benefit of the three first of Jesus. He is the first cause. Pangalawa, sinabi dito, He is the beginning. Ito na, the firstborn from the dead. Second, Jesus is the firstborn. Jesus is the firstborn. Ang ibig sabihin nito, alam nyo, sa totoo lang, other people had become alive again after they died. Maraming mga tao na kung saan nabuhay ulit after silang mamatay. But Jesus never died again. He became alive again to show us that we will also become alive again after death if we believe in Him. So He was the first, and the believers will follow Him. Kaya nga, alam niyo po, Paul calls Jesus as the firstborn of all creation in Colossians chapter 1 verse 15. Some have interpreted firstborn, sinabi, yung iba pag ini-interpret nila ito, ang interpretation nila that Jesus was the first created of all creatures. At may papakinggan po kayong mga religions na kung saan ito yung tinuturo nila, na si Jesus Christ daw ang first created sa lahat ng creation. Siya daw ang unang lilikha sa lahat ng nilikha. So si Jesus daw ang unang lilikha. However, hindi na natin kailangan ng interpretation ng iba patungkol dito. Pinaliwanag na ni Apostle Paul kung ano ito pagdating sa verse 18. Ibig sabihin, He is the firstborn from the dead. Kapag nabasa nyo yung firstborn of all creation sa verse 15, yung interpretation niya nasa verse 18 lang din naman. He is the firstborn from the dead. So Jesus Christ is the head of the church. Tama yung sinabi kanina. In the beginning, He is also the firstborn from the dead. Now, ito maganda, makinig ka maigi. Paul did not say that Jesus was the firstborn to be raised from the dead.
walang sinabi dito si Apostle Paul na si Jesus Christ yung first person to be raised from the dead. For He was not. Maraming mga tao nabuhay ulit after mamatay. Nakuha natin yon? But ang sinasabi dito ni Apostle Paul, He is the most important of all who have been raised from the dead. Siya ang pinaka-importante sa lahat na kung saan bumangon na maguli. And without His resurrection, there could be no resurrection for others. Kasi marami naman talagang bumangon eh. Maraming mga napatunayan. In fact, sabi nga ng lola ko, na yung lola niya, yung nanay niya ba o yung lola niya, after ng one day yata, nasa ataol na, bumangon pa eh. Nabuhay pa ng 1 week. At marami naman mga patunay na ganyan na nangyari, maging sa Bible. Marami kahit sa Old Testament, nabuhay ulit. Sa New Testament, marami din nabuhay ulit. Nakuha po natin yon. Bago nangyari itong resurrection kay Jesus Christ, yung kaibigan niya nga, nabuhay ulit, binuhay niya. Kaya hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, He is the most important of all who have been raised from the dead. Kaya nga firstborn. And without nitong resurrection na ito, there could be no resurrection para sa atin. Walang resurrection para sa atin sa future. Wala nang eternity para sa atin. So si Jesus ang pinaka-importanting nabuhay na muli. Kasi siya, wala nang ibang makakatulad sa Kanya kasi ang nangyari sa Kanya ay mangyayari din sa mga tagasunod niya. Kaya ang ibig sabihin nitong firstborn na ito ay napaka-importante that He is our forerunner. Ibig sabihin may nauna sa atin na kung saan kapag sinundan mo yung naunang yon, susunod ka sa Kanya. 1 Corinthians chapter 15 verses 20 hanggang 23. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. Kuha natin yun, verse 21. So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. 22. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. 23, ito na. But there is an order to this resurrection. There is an order to this resurrection. Kaya may first may order daw sa resurrection na yon. Ano yon? Christ was raised as the first of the harvest. Then all who belong to Christ will be raised when He comes back. So He is our forerunner. Siya ang nauna na kung saan nag-resurrect, na yung nangyari dun sa nag-resurrect na yon ay mangyayari din sa mga tagasunod niya. Nauna siya. He is our forerunner. At ang maganda dito, He is also our future. Hindi lamang natin siya forerunner. Ang ating Panginoon Jesucristo din, ang future natin. Kasi ibig sabihin, yung nangyari sa Kanya, ay mangyayari din sa atin. Christ was raised as the first of the harvest, then all who belong to Christ will be raised when He comes back. So, ibig sabihin, He is our guarantee. Yung ibang tao na nabuhay na maguli, and even si Lazarus, hindi mo guarantee yun. Na dahil nag-resurrect si Lazarus, magre-resurrect? Hindi. Si Jesus Christ ang future natin. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagfa-follow sa Kanya, sa first na iyon, di susunod na tayo. Na ano man ang mangyari sa atin, may magandang future tayo sa hinaharap. Ito yung pakinabang. Jesus is firstborn from the dead. The first to be raised from the dead, ascend to heaven, and live forever. And nobody else has ever yet done that. One day, all who believe and obey Him will follow His steps. Kaya kung ikaw ay kay Jesus, o kung ikaw ay KJ, sabi nila, KJ mo, tama, KJ ako. Kay Jesus. Kapag ikaw ay kay Jesus, pag ikaw ay KJ,
may patutunguhan ka at may kalalagyan ka. Kung si Jesus ay namatay at muling nabuhay, tayo man ay mamatay, ngunit tayo rin ay muling mabubuhay, katulad ng ating Panginoong Hesus. Kung si Jesus ay may kinalagyan ng magandang lugar, tiyak ikaw din ay may kalalagyan ng napakagandang lugar. Thank God, kasi si Jesus ang firstborn. Nauna na siyang mag-resurrect at nauna na siyang pumunta sa langit. Kaya, lahat ng tagasunod niya ay may magandang bukas na naghihintay. Not just on earth, but hanggang eternity. Because He is the firstborn, our forerunner, and our future. Last but not the least. Sinabi, He is the beginning, the firstborn from the dead. So He Himself, ito maganda dito, He Himself, dahil nangyari yun, dahil siya ay firstborn, dahil siya ay first cause, sinabi dito, so that He Himself might come to have first place in everything. Pangatlo, Jesus is the first place. Jesus is the first place. Some versions of the Bible use a big word for first place. Ang nilalagay ng ibang translation dyan ay preeminence. Pag sinabi nating preeminence, surpassing all others. Simple lang din yun. Ang ibig sabihin nun, first place. Surpassing all others. So Jesus, because of the other two first, sinabi ko kanina, dahil siya ay first cause, at dahil siya ay firstborn, deserving siya na first place sa lahat. Dahil yung dalawang unang nabanggit ay napakabigat na. Kaya sinabi dito, so that He Himself might come to have first place in everything. So Paul puts it another way in verse following our key verse, sa verse 19. It pleased the Father that in Him all the fullness should dwell. Pambihira. Ipinapakita dito na yung fullness ng Diyos ay nasa Kanya. Colossians chapter 2 verse 9, in Him dwells all the fullness of the deity, bodily. Ibig sabihin, yung Diyos na nagkatawang tao. So Jesus has equality with God the Father. Yan ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit si Jesus ang first place. First place in everything. So, anong ibig sabihin nitong first place na ito? First, it means superiority. Kaya nga sinabi natin, di ba, preeminence, surpassing all others. Kaya nga pa, balik ako dun sa background nitong Colossians, merong mga nagtuturo na liban kay Jesus, may angelic being na kung saan pwede nating lapitan, na kung saan liban kay Jesus na maglalapit sa atin sa Diyos. At sinasabi dito, hindi, all-sufficient na si Lord. All-sufficient si Jesus. Bakit? He is superior in everything. He is preeminent. Superior siya dito. First nga eh. Kaya sinabi dito, so that He Himself might come to have first place in everything. Wag nyo nang intindihin yung mga pinagtututurong yan. Hindi totoo yan. Sinasabi dito ni Apostle Paul. So sinasabi dito, tinuturo dito yung superiority ng ating Panginoong Sokristo. Pero pangalawa, ng first place in everything, hindi lang superiority, kundi priority. Superiority and priority. So napaka-importante pala na si Jesus Christ. Kaya sinabi dito, first place in everything. Kaya sinabi sa New Century Version, He is the head of the body, which is the church. Sa verse 18, everything comes from Him. He is the first one who was raised from the dead. Nabi dito, He is the first one who was raised from the dead. So in all things, Jesus has first place. Ang bigat nun. In all things, Jesus has first place. Sa lahat ng bagay, si Jesus ang first place. Tanong, first place ba si Jesus sa love life mo? First place ba si Jesus sa love life mo? First place ba si Jesus sa resources mo?
So in all things, Jesus has first place. Sa emosyon natin, first place ba si Lord? Sa pera natin, first place ba si Lord? Kaya nga may tinatawag na kapag tayo ay nagbibigay, di ba? Importante yung tithes and offering, importante yung first fruits, kasi malaki ang nagiging epekto kapag si Jesus Christ ang nagiging first sa buhay natin. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin si Lord. Sa finances natin, first ba si Lord? Naaalala mo ba siya sa unang kita mo, sa unang buwan, sa unang income mo, sa unang taon? Is He the first place? Is He the Lord of all or not at all? Uy, parang napanood ko to, The Forge. Isasama ko po siya sa curriculum natin dito sa SOD, sa discipleship. Yung, alam mo, sino ba mauuna? Etong ikadudumi ko, etong mga ikasisira ko ng buhay ko, etong, si Lord talaga ang mauuna. Kasi superiority nga and even priority. So in all things, Jesus has the first place. First place ba si Jesus sa love life mo? Una mo ba siyang kinoconsider? Mahalin mo muna siya, matututo ka magmahal ng iba. Kaya love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Second lang, love your neighbor as you love yourself. Bakit? Mahirap magmahal ng iba ng tama at totoo kapag hindi mo muna minahal si Lord in the first place. Bakit? Ang masakit nito, yung minahal mong yan, pwede kang iwanan yan. Di tapos ka ngayon. Sabi mo, buhay mo siya. Ay buhay ko, pag buhay mo, cellphone, nawawala cellphone. Pag buhay natin tao, nawawala yan, iiwan ka yan. Sinasadya at di sinasadya. Sinasadya, lokohin ka yan, ayaw ka na niya. Hindi sinasadya, may ending ang buhay ng tao. Sabi natin, tumagal kang 100 years. Nakuha natin, di mawawala ka ngayon, masasaktan ka dahil buhay mo siya. Buhay mo siya, di guguho ang buhay mo. Pero kapag si Jesus ang first sa buhay mo, maniwala ka, iwan ka ng lahat, hindi ka iwan ni Lord. Speaks about His priority, about superiority and priority. Kaya napaka-importante. Iwan ka ng pera mo ginawa mo first place si Lord. Sa pera mo. O di magkakaroon ka ulit. Kaya nga para sa mga inuuna dito si Lord sa kanilang buhay, sa mga material things na bagay, di ba, dinededicate mo kay Lord. Nagbibigay ka ng resources mo unang-una para sa Panginoon. Tandaan natin, mawala man yan. Hindi mawawalan si Jesus. Mawalan man lahat ng pinakamakapangyarihan na bangko sa buong mundo, hindi mawawalan si Lord. Kaya nga importante, first place si Lord sa lahat. First place ba si Jesus sa time natin? First place ba si Jesus sa buhay natin? Tandaan natin, ang first place na yan ang magpapa-champion sa'yo. Kapag ginawa mong first place si Jesus, yan ang magpapa-champion sa'yo. Yan ang magbibigay ng tagumpay sa'yo. Proverbs chapter 3 verse 6, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Biruin mo. Kala kasi ng iba, kapag inuna ko si Lord, sira na future ko. Akala ko rin dati ganon. Pag nagpastor ako, sira na future ko. Pag naglingkod ako sa Panginoon, sira na future ko. Hindi ko alam. Ang hindi ko alam, kapag inuna ko pala si Lord, halong maaayos ang future ko. Sa maling konsepto ng iba, kaya si Lord, ginagawa nilang pangalawa. Dahil baka unahin ko si Lord at hindi ko inuna itong mga taong ito. Baka wala na magmahal sa akin. Pag inuna ko tong perang to, pag inuna ko si Lord at hindi ko inuna yung resources ko, baka mawala na ako. Yan ang sinasabi natin na baka. Ano tayo baka? Tandaan natin, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Magkakaroon ka ng direksyon at magkakaroon ka ng tagumpay sa buhay. Ulitin ko, yung first place na yan ang magpapa-champion sa'yo. Kaya, kapag inuna mo si Kristo, maniwala ka, hindi ka talo. Kapag inuna mo si Kristo, hindi ka talo. He will direct you and crown your efforts with success. Again, be reminded in verse 18, He is the beginning, the firstborn from the dead,
so that He Himself might come to have first place in everything. So what are the benefits of the three firsts of Jesus? First, Jesus is the first cause. Ibig sabihin, He is the creator and He is in control. The same God who created us is also the same God who is in control over everything. The same God who is in control over the universe is also the same God who is in control over your situation. Kapag may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin, sasabihin mo na lang, Lord, you are in control. Na-control mo nga universe eh. Konting bagay lang, konting hindi makontrol to, di naglululutang na tayo dito, nagkabangga-banggaan ang lahat. Na-control nga yan ni Lord, yung sitwasyon mo ba? Now the question is, kaya mo ba magtiwala dun sa first cause na yon? That He is in control. May mga bagay na hindi na natin kontrolado yung ibang tao. Minsan baka hindi mo na kontrolado yung tatay mo. Dumating yung panahon na ganyan, hindi ko na kontrolado magulang ko. Hindi mo na kontrolado yung anak mo. Again, the same God who is in control over the universe is also the same God who is in control over your situation. Makikita mo na lang na part pala ng journey yon, na may ginagawa pala ng Panginoon at patutunayan ni Lord, I am your creator and I am still in control. Jesus is the firstborn. He is our forerunner. And He is our future. May maganda kang hinaharap. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan na wala kang future kapag na kay Lord ka. In fact, tayo ang may pinakamagandang future kapag na kay Lord tayo. From here to eternity. Ang ganda-ganda ng future mo. Jesus is the first place. It means superiority. Kaya kapag may mga bagay, mga tao na parang mas nagiging superior, tanda mo, walang panamayan kay Jesus. He is preeminent. He's superior. Tandaan natin yung superiority niya and even yung priority. I-prioritize natin ang ating Panginoon. Now the question is, do you want to experience Jesus today and for the rest of your life? Do you want to experience this first cause? This firstborn and this first place? Makinig ka maigi, kapatid, before we end this. Malaki ang kinalaman ng inuuna mo sa susunod na mangyayari sa buhay mo. Ulitin ko. Malaki ang kinalaman sa inuuna mo sa susunod na mangyayari sa buhay mo. Priority. Priority determines your destiny. Kaya ako nagkaganito, nagkawasak-wasak sa yung buhay ko. Inuna ko droga. Inuna ko gala. Inuna ko yung mga bagay-bagay. Siyempre, ano susunod? Di ba, sabi din ng Book of Proverbs, pride goes before destruction. Bago nagkaroon ng destruction, nagka-pride muna yung tao. Kaya malaki ang kinalaman ng inuuna natin sa susunod na mangyayari sa atin. Pag inuna mo si Lord, sa love life mo, maniwala ka. Una mo siyang minahal, matututo ka magmahal. At si Lord ang magbibigay ng tama para sa'yo. Kapag inuna mo si Lord sa finances mo, alam mo na yung magiging kasunod. Hindi ka pababayaan ni Lord. Pag inuna mo si Lord sa oras mo, sureball ka na dyan. Kaya ulitin ko, malaki ang kinalaman sa inuuna mo, sa susunod na mangyayari sa buhay mo. Kaya kapag inuna mo si Jesus, hindi ka mangungulilat sa buhay. Sigurado yun. Tsak yun. Guarantee yun. Kapag inuna mo si Jesus, hindi ka mangungulilat sa buhay. Dahil maniwala ka, si Kristo pa lang, buhay mo na, bonus na lang ang ibang bagay sa'yo. So if you want to experience this first cause, the Creator, the one who is in control, the firstborn, your forerunner, and your future. The first place, superior in everything, at kapag prioritize mo, kapatid, maniwala ka, hindi mo pagsisisihan. Give your life to Jesus today. Yan ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo ngayong taon na ito. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Kung naunawaan mo ang mensaheng ito, at kanina pa sa'yo nangungusap si Lord, kung may nasira man sa buhay natin, sipin mo, nagawa nga ni Lord eh. Yung hindi kayang gawin ng pinakamagagaling na tao. Nagawa nga ni Lord, yung mga bagay-bagay na hindi maruk ng isip natin. Tayo pa kaya hindi niya maayos. He is your Creator. And He is in control.
May mga sitwasyon sa buhay mo, nahirap ka nang i-control, tama, bigay mo na kay Lord. The same God who is in control over the universe is also the same God who is in control over your situation. Gawin mo lang siyang first place sa buhay mo. Yan ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Lagay mo siya sa sentro ng buhay mo, sa sentro ng puso mo. Believe me, siya ang bahala sa iyo. Siya ang bahala sa lahat. Hindi ka niya iiwan, hindi niya kanilimutan. Nauna na si Lord nagtagumpay, susunod ka na. Nauna na si Lord na napagtagumpayan ang kamatayan, napagtagumpayan maging ang kasalanan ng lahat ng bagay, susunod ka na rin magtatagumpay if you are with Him. If you want to give your life to the Lord right now, mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to, especially for the very first time na nagmumula sa puso mo, maniwala ka kapatid, sinabi ni Jesus, sino mang lumapit sa Kanya, ay hindi niya itatakwil. Sino mang lumapit sa Kanya ng seryoso ay hindi niya tatakwil, no matter who you are. Maniwala ka, mahal ka ni Jesus. Simula sa araw na ito, ay let Him lead you. Put your full trust in Him. Yes, may mga bagay na mag-struggle tayo, but always remember this. Huwag mong kalilimutan kung sino yung Jesus na kung saan nangunguna sa buhay mo. Huwag mong kalilimutan kung sino yung Jesus na kung saan isinuko mo yung buhay mo sa Kanya. Huwag mong kalilimutan that He is the first cause. He is your Creator, that He is in control. He is the firstborn, our forerunner, and our future. That He is the first place. He is superior. Na nagtatalo dyan. Lahat ng forces sa mundo, wala na. So you have to prioritize Him. Lord, idinadalangin ko po yung bawat isa na nagkaroon, nawasak yung buhay, na nangangailangan ng restoration ngayon. We believe, Lord, that you are our Creator. Nalikha mo nga lahat ng bagay. Kami pa kaya, Panginoon, na hindi mo maayos. Kaya starting today, God, I pray that you restore this heart, that you mend this broken heart right now. I pray, God, that you restore this family right now na nag-i-struggle, Panginoon, itong relationship na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa mga nawawala ng pag-asa, Panginoon. Lord, nauna ka na. You are our future. Kaya, Panginoon, ilalagak namin ang aming tiwala sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng mga nagiging inferior ngayon, nagkakaroon ng inferiority complex na mukhang kawawa siya, wala nangyayari sa buhay niya. Panginoon, ngayon ilalagak namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Kayo po ang bahala sa future namin. May maganda kaming inaharap, Panginoon. May maganda kaming bukas. Not because of us, not because of this economy, not because kung kani-kanino man, Panginoon, but because of you, Panginoon. You are our hope, Lord. Ikaw po, tanging pag-asa namin, wala nang iba. Marami pong salamat. Ikaw po maghari sa aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang number 1 sa buhay namin. Wala nang iba. Inuuna ko po namin sa lahat ng bagay at naniniwala kami, Panginoon, ang kasunod nun ay tagumpay. Marami pong salamat dahil nagtagumpay ka na. Kaya susunod na sa amin ang tagumpay sa aming buhay. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon, if you want to surrender something to the Lord right now, may gusto kang ipagkatiwala kay Lord, ipagkatiwala mo na sa Panginoon ang lahat ng bagay. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong pinagdadaanan, ang iyong mga nararanasan, ang iyong nararamdaman. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yung mga struggles na yan na meron ka. Maniwala ka, kapatid, na kaya ng Panginoon. Dahil inuna niya na, ipakita na kaya niya. Inuna niya na. Surrender everything to the Lord.
Make Him the first place in your life. Baka kaya naliligaw-ligaw tayo. Kasi tayo ay nangunguna eh. Sa mga naliligaw dito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na muli mo bigyan ng direksyon ng kanyang buhay. Sa mga wasak ang buhay, Panginoon, muli mong ayusin ang kanyang buhay. Sa mga nalayo sa iyo, Panginoon, at nagkawasak-wasak yung buhay, nagkaligaw-ligaw yung buhay. Manguna ka sa aming buhay, Panginoon, simula sa araw na ito. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pangahas na galaw namin at kilos namin, na tila baga parang kaya namin. Hindi namin kaya because you are superior. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Salamat po, Panginoon, dahil muli mo kaming ibinabalik sa iyong basic, Panginoon. Salamat dahil inaayos mo ang aming buhay. Salamat dahil muli ka nagpapakilala sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-aayos mo. Salamat sa pagpapakilala mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Come on, for the last time, just put your trust in God. Just give everything to God. Surrender everything to Him. Mapagkakatiwalaan siya. Maaasahan siya. Iwan ka na lahat pero hindi ka niya iiwan ay pababayaan. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Come on, declare it. Tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling. I want you to declare it right now, yung kadakilaan ng ating Panginoon. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat na lang, Panginoon, dahil napakadakila mo, Lord. Lord, may pagkukunan kami ng lakas. May pagkukunan kami ng pag-asa. Amen. May pagkukunan kami, Panginoon, ng kaalaman sa panahon na hindi na namin alam ang aming gagawin. May pagkukunan kami ng kapangyarihan, ng kalakasan sa panahon na nangihina kami, Panginoon. May pagkukunan kami ng direksyon sa panahon na naliligaw na kami, Panginoon. May pagkukunan kami, Panginoon, ng hope every time, Lord, na nagiging hopeless kami. Salamat dahil dakila ka, Panginoon, aming sandigan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagpapakilala sa amin, Panginoon. Salamat dahil masasandigan namin ang salita mo sa lahat ng aming pagdadaanan, especially ngayong taon na ito. Salamat po. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Huwag nating hahayaan na mananakaw ito ng kalaban. Always remember that you are blessed and not cursed. That you are an asset and not a liability. Not because of you, but because of Jesus who is in you. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6, and every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much.